Morning mga kaalipin. Good morning mga guys. Back to walking muna ulit po tayo. Matagal na akong hindi naglalakad-lakad eh. Lakad muna ulit po tayo guys. Yun yung ginagawa ko tuwing umaga dati. Sampung balik ako rito eh. Ngayon nakakatatlo pa lang ako eh. Ito sa ano namin, sa kanto namin. Yun po yung kanto namin. Yan. Lalakad po ako dyan tuwing umaga nung kalalabas ko kung ma-stroke. 10 balik po sa umaga, 10 balik sa hapon. Ito pakita ko po ulit sa inyo. Matagal ko nang hindi ginagawa ito eh. Na-miss ko maglakad-lakad muna ulit ako. Na-miss ko itong paglakad ko tuwing umaga. Ito po ang lugar namin na dati po lupa lang po ito eh. Buti na ipasimento na ni Mayor to eh. Ito, dati po nung bagong dating po rito, lupa lang po ito. Meron na po kami siguro mga 25 years na kami sa bahay na to. Yan, nakita nyo po bahay namin. Nung unang lumipat kami dyan, ang bakod namin dyan, buho lang. Tapos medyo mataas pa yan. Hindi ganyan semento, bukod lang yung pinaka-terrace namin yan po. Nakita nyo po yan, terrace po namin yan. Tapos may bakod kami buho. Tapos mataas pa po, katataas po ng ano rito, naiwan kami. Yan, bumaba na ng bumaba yung bubong, nakita nyo po, di ba? Kaya ang baba ng bubong na pagtagaraw eh. At yung mga pakanting lote po to. Ang may-ari po ng mga lote rito, mga dilapas. Ano po, nangungupahan kami dati dyan, nung bago lipat ako ng 2000. Tapos nung mga 2010 ba yun o 2014, awa ng Panginoon, binayaran na lang namin yung bahay kahit medyo, kaya nga lang siyempre yung bahay medyo nagkakapit, bisig na lang yung mga anay para hindi bumagsak. Baka pinagtsatsagaan lang ang may matiran kaysa sa wala. Kaya balang inuupahan lang namin po lupa. Inuupahan kami ng lupa buwan-buwan sa may-ari. Mas ma-okay na yun kaysa naman buong bahay ang upahan mo na nagkakapit, bisig lang ang anay. Kapag malapit na bumagsak. Pag bumabagyo nga, nananalangin na lang ako sa Panginoon na pag humahangin na malakas, natatakot kami ng asawa namin, baka mahugot ang buo ang yero eh. Kasi po yung kumakapit na parang kapitan ng yero niyan, wala na po laman. Pag ginanong ng halaw na po. Kasi puro anay na yung kahoy. Inisip ko. Kaya sabi ko, huwag naman po sanang loobin ng Panginoon na umangin na malakas, matangay ng buo yung bubong. Sabagay, kahit anong tibay naman ang bahay mo, kahit ba ang bahay mo, palasyo pa o nasa kaloob ng Panginoon yun kung may mangyayari sa'yo o wala kaya kahit anong tibay ng bahay mo, kung talagang madidisgrasya ka o nasa kaloob ng Panginoon yun. Hindi mo pwedeng sabihin maganda bahay mo, safe ka na na. Nasa kaloob ng Panginoon yun kung madidisgrasya ka o papayagan ka niyang madisgrasya o hindi. Kaya ang tanging solusyon lang talaga doon, manalangin ka lagi sa Panginoon na huwag kanyang babayaang mapahamak yung mga kagaya mo mga duka na walang bahay na matibay. Diyos lang ang ating muog, ating Panginoong Kristo. Manalangin tayo kasi wala sa kalagayan mo bilang tao yung kasafetyhan mo dahil sasabihin mo sa mayaman na ako, safety na ako, maganda na bahay ko. Huwag kang magyabang ng ganun sa sarili mo. Diyos ang magpapahintulot kung safety ka, diba? Yun ang ibig sabihin. Kahit pagkaganda-ganda ng bahay mo, pati mananalain ka pa rin sa gabi, hindi yung pakasandam mo safe ka na. Ang nagpapasafe lang sa atin Panginoon, hindi yung tayo. Wala tayong kakayahan sa sarili natin na maging safe tayo. Kaya huwag tayong magyayabag sa sarili, magmamapulit sa sarili nila. Safe na ako kahit bumagyo pa dyan kung ano pa man. Manalangin ka pa rin gabi-gabi umaga, tanghali, gabi, manalangin ka pa rin sa Diyos, tumawag ka. Yun ang ginagawa ko na lang po. Kasi pag umuulan po ng malakas, nakakatakot po. Tapos pag humangin, siyempre po, alam niyo naman, siyempre luma ang bahay. Ganun lang po ang ginagawa ko. Siyempre po, Diyos lang ang
Asahan natin tutulong sa atin. Wala namang makakatulong sa'yo kung dito talaga Panginoon lang eh. Ikaw ba kaya mong hawakan ng bubong mo pag tinangay ng hangin? O sige po guys, hanggang dito na lang ha. Tutuloy ko muna paglalakad ko. Lakad. Mamaya, kape na. Sige guys. Hanggang dito na lang, gaya ng dati ha. Kuya Raymond Vlog. Keep safe, keep healthy. Always, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Mga kaalipin, maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Ito yung kanto namin, no? Ito po. Ayan. Tapos, tingnan niyo po yung babaan namin. Ito, nakukay na po ng dati may rampa dyan. Nakukay na ng ito, oh. Kaya mahihirapan pumasok po ang ano dyan eh, yung tricycle. Nakukay na ng kauulan. Dati may rampa dyan, kaya saktong-sakto yung tricycle ko. Sira yung ano ngayon, yung pinaka clutch niya. Hindi ko siya mailabas dahil sakto nga eh. Kasi kung mailalabas ko siya, mahihirapan naman siya umakyat dyan. Kaya sabi ko, talagang niloloob siguro ng Panginoon na huwag ko munang magamit ang tricycle. Kaya nga ako, kung ano na lang nangyayari sa buhay ko, nagpapabahala ko na lang sa Panginoon kahit gusto ko lang sana mag-drive eh. At kung ano na lang ang mangyari, yun na lang po ang mangyari na kalooban nyo masunod. Dahil alam ko yun po makabubuti sa akin pag nasusunod ang kalooban mo. Dahil ang kalooban namin, hindi namin alam na akala namin mas mabuti sa amin yun. Yun pala, siyempre mas pantas po sa atin ang Panginoong ang ating Ama. Mas alam niya yung makabubuti sa atin. Minsan tayo tao akala natin, ay ito yung gusto ko, ito gusto mangyari sa buhay ko. Tapos para tayong nagagalit pag hindi ganun na nangyayari. Hindi ganun. Kasi Diyos ang mas nakakaalam kung ano yung dapat mangyari sa buhay mo eh. At pag siya ang gumawa ng future mo o nangyayari sa buhay mo, siguradong mabuti yun pag siya yung hinayaan mong masunod. Siguradong mabuti yun, maganda yung mangyayari sa'yo. Pag siya yung, kumbaga yung nangyayari sa buhay mo, kung kalooban niya na susunod, mas maganda mangyayari sa'yo dahil Diyos ang gumawa ng buhay mo kaysa ikaw ang gagawa ng sarili mong buhay. Perfect yun, eh perfect ang Panginoon eh. O sige po mga guys, hanggang dito na lang ha. Paalam na ako ha. Maraming salamat po. Kuya Raymond Vlog. Keep safe, keep healthy. Maraming salamat sa Diyos. Lakad na uli. Usan mo, tara, nakapagkalat na ako.